nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Laking kabastusan, di ba? Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tanggalin mo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam kung ano itsura niya. Totoo yung sinasabi na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, kung usapan, ikawalang yaan, top 1 ho, yung kabayo na yan dito sa video na to, talagang yung gigil nitong si Senator Rodante Marcoleta, ramdam ho ng ating mga kababayan. Viral ho ngayon sa mundo ng social media, yung pagsagot nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Vice Ganda Kabayo. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin yung kitang-kita ho ng ating mga kababayan na demolition job sa mga senador na kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kay Senator Robin Padilla, kesyo meron daw ho silang naamoy itong si Mary at saka si Jay, nangangamoy daw ho. O sinong nag-report, mamaya ho malalaman natin. At yung si Paulo Marcoleta, yung anak nitong si Senator Dante Marcoleta, kesyo nagsusot daw ng kamahal-mahal na relo. Nasa 4 million yung Patek Philippe. Nakita ho kasi nila yung estratehiya na yun gumagana doon kay Kimbo, kay Abante, dito kay sino pa kasi yung mga walang yang bonjing dyan sa House of Representatives, di ba? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Viral ho ngayon sa mundo ng social media. Di umano meron daw nagsisiga. Nagsisiga daw sila ng si Mary at saka si Jane. Nagsisiga. Sa loob ng premises ng Senado. At syempre, kinukonekta ho ito kay Senator Robin Padilla. Anak ng toko, hindi naman porket dating nakulong yan, pagka meron ganyang usapin dyan sa Senado, kaagad siya na ituturo nyo. Di ba? Ang labo naman ho nun. Hindi porket gusto niyang malegalize yung medical, hindi recreational. Linawin natin, si Senator Robin, approve siya doon sa medical. Medical, si Mary at si Jane. Pero yung recreational, hindi ho siya pabor dyan. Tayo, pabor din tayo. Kasi maraming pag-aaral dyan. Yung ibang bansa, kinakapitalize nila yung benepisyo nitong si Mary at nitong si Jane. Pero yung pagdating sa recreational, hindi ho tayo pabor dyan. Dahil yung mga Pilipino, anak ng tokwa, wala na silang inatupag, puro na lang ganyan, di ba? Pero pagdating sa aspeto ng medisina, kung meron namang magandang health benefits doon sa mga Tourette, kasi nakita natin yung Tourette syndrome, di ba? Walang humpay yung panginginig, tapos binigyan nila ng ganon, biglang kumalma yung katawan. Kung meron, sa mga talagang merong nararamdamang sakit, walang problema. Pero recreational, hindi ho tayo pwede dyan mga kababayan. Ano lang ho yan, demolition job lang ho yan dito kay Senator Robin Padilla. Eto, ano pa ba meron tayo dito? Yun, palakpakan ho muna natin ang ating mga magigiting na mga kapanalig dyan sa Senado. Itong si Attorney Jimmy Bondoc, nagpa-practice na. Kailangan mo nang matuto paano pumasok dyan, Attorney Jimmy, kasi sa 2028, magmamadalas ka dyan sa Senado. Kaya kailangan mag-practice ka na. Just in, Attorney Torion at Attorney Jimmy Bondoc naghain ng petisyon sa Senado para imbestigahan ang umano'y irregularidad na 2025 election. Palakpakan mo natin ang ating mga iniidolong kapanalig, ika nga. Kapanalig ho yung mga yan. Yung mga talagang totoong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pagka wala ng views, lilipat na sila dito kay Marcos Jr. Ay, nako po. Yung nga ba sinasabi natin? Huwag ganon. Pangit yung ganon. Diba? Kung Duterte, solid mo na, di ba? Hindi yung... Ayun na nga mga kababayan, napakagandang development ho nito kasi hindi pa rin ho nasasagot yung mga napakaraming katanungan na bumalot sa 2025 election. Nandyan na yung merong consolidation server, merong mga nag-undervote pero overvote yung nag-register sa mga balota nila. O alam natin, matagal na yung issue na yan. Pero pagka hindi ho natin inayos yan sa 2028 election, yan na naman. Panibagong problema na naman. Kasi ngayong mga panahon na to, meron tayong oras, meron tayong kakayahan para ayusin yung mga problema na yan.
Pero kung uunahin natin yung mga kapritsyohan itong administrasyon na to, unahin natin to 2025 election dahil tatakbo itong si Vice President Sara Duterte at itong si Senator Jimmy Bondoc, kailangan wala nang mangyaring dayan. Wala ho tayong problema. Kung anong gusto na sambayanan, doon ho tayo. Di ba? Halimbawa, natalo si VP Sara. Kung matatalo nyo, ika nga. Wala ho tayong problema doon. Kung sa totoong botohan, nagkaroon tayo ng ika nga hybrid election, nagkaroon ng manual counting sa presinto at nagkaroon ng automated, yung mabilis ang transmission, di ba? Wala tayong problema dyan. Kung matalo man yung mga kandidato natin, tatanggapin natin na maluwang sa ating puso. Pero, kung matatalo sila, pagkatapos, hindi tayo mabigyan ng matinong paliwanag dun sa ating mga katanungan, may problema ho tayo dyan. Ano pa bang meron tayo dito? Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin eh. Itong si Dertoas talagang aktibong-aktibo ngayon ah. Parang buhay ang dugo nitong si ano ngayon ah. Nitong si Dertoas. Ito mga kababayan, PBBM on August 8, 2025. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Yun naman talaga ang totoo dyan, di ba? Tama naman yun. Ito ang matindi dito mga kababayan. No? Zubiri, online gambling revenues jump over to 5,500. Parang flood control to. 5,500 from 2020 to 2025. Anak ng Petrang Garapata. Ito na nga ho ba sinasabi natin. Hindi ho dublado eh. Kasi pagka dublado yan, ano lang yan eh, 100%. Yun, doblado yun. 200%. O, doblado na doblado yun. Pero yung 5,500%, parang flood control ho ito mga kababayan. Itong mga revenue na nakukuha nila, kinukuha ho nila yan doon sa mga mahihirap nating kababayan na namamag-asa dyan sa mga online gambling na yan. Kaya tayo ho talagang against sa anong uri ng sugal. Diba? Ang buhay nga natin talagang napakalaking sugal na. Lumabas ka lamang sa kalsada, pwede kang masagasaan. Tapos yung pera mo, isusugal mo pa, di ba? Ang labo, di ba? Ang buhay natin araw-araw napakalaking sugal. Walang kasiguraduhan lahat ng bagay. Pero yung pinaghirapan mo ng pinagtrabahuan mo na, wag mo na isugal. Ilagay mo na doon sa sigurado ka, mabubusog ka, mapapakain mo pamilya mo, wag mo na ilaban, nga, di ba? Araw-araw na nga tayo. Pag natulog ka nga, susugal ka. Magigising pa kaya ako bukas. Di ba? Sugal na naman eh. Ngayon kung gusto mong wag mabangungot, wag ka matulog eh. Kaso mamamatay ka naman sa buhay. Lahat na lang sugal. Sugal ko talaga yung buhay eh. Pero yung sigurado, isusugal mo pa eh. Meron ka ng problema noon. Ito mga kababayan. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Wala pa pala. Ayun pa na. Ito mga kababayan. Pinangalanan ng isang staff ni Senator Ping Lacson, si Nadia Montenegro sa opisyal na incident report ng Office of the Sergeant of Arms kaugna sa amoy paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Kayo naman, yung mga ano naman, itong mga tauhan naman itong si Senator Ping Lacson, okay. Tibida kayo ngayon. At least alam na ho natin kung sino nag-report. Nasa minority. Isa sa mga aso ni Lacson, Senator Robin. Anak ng tokwa, yung parliamentary courtesy, laglagan pa lang nangyayari sa inyo dyan eh, di ba? I mean, kung meron ganyan, meron kailangan panagutin. Pero yung tipong, sige, ganito na lang. Lahat ng opisyal ng pamahalaan magpa-drug test, hair follicle. Wala tayong problema dyan. Magpa-hair follicle test lahat. Magmula kay Nadia Montenegro hanggang dito kay Marcos Jr. Para parehas. Anak ng tokwa, wag ganyan. Yung tipong demolition job to eh. Dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Mamaya kay Bibi Bok. Dami nating pag-uusapan. May oras pa ba? Meron pang oras. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Grabe. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus. Grabe, active na active yung mga trolls. Alright!
Sen, huwag kang mag-alala ha. Yung mga kasamahan natin dito, yung mga kapanalig natin dito sa PH Update, hindi ho yan mga trolls. Hindi ho nila sasayangin yung ika nga oras nila kung hindi sila interesado sa sinasabi nyo ho dito sa PH Update. Yung mga nagko-komento sa inyo sa social media, ano ho yung mga yan? Mga true lolls. Kung ako sa inyo, Sen, magpatawag na kayo ng hearing. Dahil yung mga yan, para yung mga troll farms, nako! Yung mga troll farms, ito yung totoong TRICOM. Gawin nyo na ho yung totoong TRICOM dyan. Ipatawag nyo na yung Google tsaka kung ano-ano pa dyan. Para magkaalaman na kung sino nga ba yung mga merong troll farms, di ba? Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Laking kabastusan, di ba? Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Yung tao na yon hindi na ho nakapag-move on. Tanggap naman ho natin mga kababayan, nahanap buhay niya yung ABS na yan. Mag-move on kayo, sabihin niyo sa management nyo, sagutin nila yung mga katanungan sa kanila. Yung mga problema nila sa halimbawa dyan sa kanilang mga titulo, di ba? Ang dami nilang dapat sagutin. Pasugot muna yon, tapos saka na, binabanatan nyo yung mga tao na talagang ginagawa lang yung katuwiran. Kagaya nitong si Rodante Marcoleta. Ginawa niya lang naman kung ano yung nakasaad sa batas. Ano yung mga panuntunan sa prangkisang ibinigay sa kanila. Ano yung mga karapatang di umano'y na linabag nila. Yung mga benepisyo na dapat na binibigay nila doon sa mga kanilang empleyado. Napakaraming problema. O, sinong pinakamaingay? Yung si Caballo kasi siya ang pinakamalaking kita dyan. Okay lang yan. Meron namang di ba? Yung online gambling, nagpo-promote naman yung baklang yan. Sorry. Yang aklang kanal na yan. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think... Ayun nga mga kababayan, yun ho ang banat nitong si Senator Rodante Marcoleta. Diretso na ho muna tayo dito kay Ma'am Bibi Gandang Hari, yung banat niya dito kay Vice. Ito ho. Ito ho. Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam kung ano itsura niya. Gandang lang. Grabe naman yan. Boss G, anong ginagawa mo dyan? Ha? Nagulat naman ako sa'yo. Si J. Guevara man na to. Kumusta na, Brad? Anong balita, Brad? Si Brother G, talagang nagsisiesta lang. Ano sila ngayon? Season break ng Banateros, kaya nasa probinsya siya. Kung ako sa'yo, Brad, ilabas mo na yung bilog. Labas ka na ng yelo, tapos iset na natin. Yo, ganun. Bonto. Baby Gandang Hari versus Vice Caballo Ganda. Hindi, mali. Versus Petrang Caballo. Aba, parehas may ganda sa pangalan. Pero kung ako naman tatanungin, kung sa pagandahan, di hamak na mas maganda si Baby Gandang Hari. Alam naman na natin. Tsaka walang retoke yan. Walang pinaretoke yan. No? So, talaga. Pero lalaki pa rin tingin ko eh. Pasensya na. Magaling yan. Subscribe nyo si J. Guevara TV. J. Guevara, magaling. Isa sa mga banateros, sinusubaybay natin. Nakapalaw tayo dyan. Pinapanood natin ang video niyan. Suportado. Saludo dyan, saludo. Totoong DDS yan. Legit yun yan. Mas legit pa sa legit yan eh. Malupit. Magaling. Hanggang masasabi mong panalo na agad si Baby Gandang Hari. Sa yaman, parang itsatay lang din. Walang mahirap sa kanila. At kung sa sikat din naman,
Eh di hamak na masikat si Baby Gandang Hari. Diba? Kaya lang naman din naman sumikat si Vice Ganda dahil dahil sa mga joke niya na pang-imburnal. Hindi, alam niya, Brad, nag-vlog ka na dito. Brad, nag-vlog ka na sa PH Update. Nasabi ko sa iyo. Paminsan-minsan, nakakapag-vlog ka rin dito, Brad. Subscribe niyan, si Jay Guevara, magaling yan. Idolo natin yan. Malupit yan. Magaling. Idolo. pagkumparahin natin, dalawang komedyante. Okay. Super Tekla at Vice Ganda. Super Tekla, talagang matatawa ka. At sarili niya ang nilalait niya. Pero si Vice Ganda kasi iba yung tema. Ang tema ni Vice Ganda ay puro pang lalait sa iba. So talagang napaka-pangit nung joke niya na yun. Papangit yung kanyang style sa pagiging komedyante. Pero ako ba, pilin ako Super Tekla tsaka Vice Ganda. Kay Super Tekla ako, hindi porket sa galit ako kay Vice hindi ganun. Hindi porket sa binash. Hindi porket sa binastos ni si Pangulong Duterte. Kay Vice Si Tekla talaga, magaling talaga si Super Tekla. Mabilis ang utak, hindi niya kailangan okrayin lahat ng tagapanood niya, no? Para lamang mapatawa niya. Yung tipong, hindi niya kailangan mang-apak ng iba para makaangat. Yung iba kasi ganyan eh. Kailangan pa nilang mang-apak para makaangat. Huwag ka mang-apak. Brad, huwag mo hindi mo kailangan mang-apak ng tao. Aangat ka rin naman. Yung iba kasi dyan, mga talangka eh. Di ba, Jay? kay ako, kay Super Tekla ako. Talagang yung joke nun talagang patok. Hindi katulad ng kay Vice Ganda. Kaya lang nagiging nakakatawa. Sa tutusin, ewan ko kung ba't may natatawa kay Vice pero para sa akin hindi talaga nakakatawa. Papasilip ko lang yung rito, ambience dito sa Bicol, no. Sarap. Sarap, yung bilog ilabas mo na, Brad. Duyan lang. Mas ganda, maraming damo dito. Ito yung mga paborito mong spot, di ba? Raul. Anak ng toka, Jay. Shoutout, Jay Guevara. Palakpakan mo muna natin. Mahusay yan. Tsaka pagka sumalansan ng issue yan, talagang sasabunin ka niya. Pagkatapos ng vlog niya, malinis ka na sigurado. Tuloy natin. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Ito yung yung demolition job naman kay Senator Rodante Marcoleta. Kung meron kay Senator Robin Padilla, meron din dito kay Congressman Paulo Marcoleta. Ito, tingnan niyo naman, Ay mga kababayan, meron pa silang nalalamang panapolis kesyo itong si Senator Joel Villanueva at itong si Rodante Marcoleta ayan yung relo, ito yung nila nakita kasi nila yung strategy na yan gumagana ngayon. Mahal naman ang relo na yan. Mahal pero tayo ay naniniwala na demolition job yan kasi kita nyo naman kung paano sinalansa ni Senator Rodante Marcoleta yung desisyon ng Korte Suprema diyan sa Senado. Kita nyo naman kung gaano ka-broken hearted yang si Bangag doon sa kanyang pinakahuling talumpati sa Senado. Talagang kinantsawan niya yung mga senador. Kesyo nag-a-apply daw ng diyan sa Korte Suprema. Normal lang ho yun. Kung ano man sabihin ng mama na yung kabaliktaran ang gusto niyang mangyari. Sabi niya ayaw niya sa impeachment. Ang totoo ho gusto niya talaga. Rekta ho tayo dito sa continuation. Itong si Win Gatchalian kinumpirma na tama yung sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Opening remarks. Final ho natin itong proposal natin to strictly regulate online gambling dahil bilang chairman po ng Basic Education Committee, marami po akong nakakausap ng mga school owners and school administrators na sila na ho nagsasabi through text na nakikita nila yung kanilang mga estudyante, mga senior high school na naglalaro nitong mga online gambling. So ito yung patunay na yung sinasabi ni Senator Marcoleta na may failure of regulation. Now whether it's PAGCOR or it's BSP, but I'm saying meron talagang failure of regulation on the part of government. Dahil nakikita to ng ating mga school owners na mga bata, senior high school, aged 16, 17, 18, naglalaro ng ganitong online gambling. Kaya ho tayo nag-file nitong
proposal na i-heavily regulate itong mga online gambling. So meron po akong konting tanong sa PAGCOR at alam ko marami na hong natanong, Mr. Chairman, but this is to follow up some of the questions. Tatanungin ko si Chairman Tenko or anyone from the PAGCOR, itong piso game, no? Merong online gambling piso game, licensed ba ho to at accredited? Yung piso game. Attorney Luglug, the head of Sige po, electronic. whoever's in charge dito sa licensing. Yes, Mr. Chair, it is licensed po, piso game. Itong Big Win 29, is it licensed? It is also licensed, Mr. Chair. May papakita akong screenshot re-record namin just yesterday. Papakita ho. With your permission, Mr. Chairman. Good, Senator namin, Gatchalian. This is a 2-minute video recording ng piso game. Ayan, piso game mo. Yan, so I asked my staff to register. Tingnan natin. Mr. Chairman. Uso piso game, is lang kaya dyan, piso-piso lang. Yun ang hindi ko ho alam kung ano. Pero tingnan ho natin, Mr. Chairman. Mr. Chair, sorry. Yes po, sir. Mukhang hindi po yan po yung licensee po namin, sir. Because if you see the website, it's not licensed with us po. Well, ito po yung piso game na sinearch ho namin. Tingnan na lang ho natin. No, i-verify nyo na lang kung whether that is the license or unlicensed. Sandali lang naman ho to. So makikita ho natin, nakapasok ho siya kaagad, nag-register. No, pwede na ho siya maglaro ngayon, Mr. Chairman. No KYC, no ID verification, no biometrics, yan ho. But let's continue. No? And meron pong e-wallet capabilities and pwede rin i-link yung bank account mo. So ibig sabihin, kung meron kang mumunting bank account, pwede mo rin i-link yan. No? So makikita ho natin, kasi kanina pinag-uusapan na ho natin yung KYC, but clearly, ito yesterday lang ho to, Mr. Chairman, no? Walang KYC. So we'll go to itong Big Win 29, who's also a registered, yan. Hindi ho akin ho yan, ha? Hindi ho akin yan. Hindi akin ho yan, Mr. Chairman. No? Baka siya yan, Small win lang ho Big Win tayo, 29. small win. Oh. Tanggalin niyo muna lahat ng make Yan na, Mr. Chairman, pinaregister ko rin ho yung staff ko yesterday. Big Win eh. Yan po. Big Win eh. Nalagay number, password. Yan po. Yan, may nakasulat na PAGCOR to make, yan, registered. Registered na ho, Attorney Luglug. Pwede ka na maglaro. Grabe No? naman yan. So nasaan yung KYC na sinasabi natin? Kahapon lang ho to. So naglolokohan ba ho tayo? Nasaan ho yung KYC? Saan ang KYC? Ilabas nyo. Well, narinig ko kanina pa ulit-ulit, may bagong KYC, may bagong KYC. Nasaan ho yung KYC? Oh. Di ba? At ang kasamaan ho dito, nakakonect rin ho ito sa mga online platforms. Nako po. No? Whether GCash, Paymaya, pwede hong nakalink ho to lahat. Yun po yung delikado dito. So ang tanong ko, anong nangyari? wala pa rin itsura niya. Ganda-gandang laban. Ay, teka, kay Chipa yung gumagana. Teka lang. Ayusin mo natin. Yo. That is not one of our listed websites. Pero this one po, it is a listed website. We will investigate po. Why? Ba't hindi na-investigate? Pasarado nyo na kaagad. Yes, Mr. Chair. Investigate pa. Obvious naman ho na kung ngayon may Kaya nga. bata, may high school,
papasok ho dyan ngayon. Gaganda ng mga Amerikano ng taga-Pagcor ha. Talagang paldong-paldo ata sila dito sa online gambling na to ha. Pwede na siya maglaro. So yun yung sinasabi ho kanina ni Senator Marcoleta, failure of regulation. Dahil usap ho tayo ng usap dito, pangako ho tayo ng pangako, hindi naman ho na aksyonan. Correct. Di ba ho? Kaya ho useless yung puro pangako lang dahil sa action walang nangyayari. So, kung i-review nyo lahat po ng licenses nyo, 22,000 games, I believe. Tama ba? Ilan po ang games na na-authorize? More or less, Mr. Chair. 2,000 games. Ilan licensees? 76 po. 76. I-review nyo ho kasi meron pang nakakalusot sa ginagawa ho ninyong regulation. Hindi ho effective yung nangyayaring regulation. May tanong ako sa'yo. Tinanong ho to ni Senator Zubiri kanina. Ilan po ang currently na naglalaro ngayon? Ilang active players po sa online gaming? Papakita ko ngayon. I'll show the slide. Kasi nagulat nung nakita ko ito, nahulog ako, Senator Zubiri, sa upuan ko. 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. Grabe. 1/3 ng population ho natin sugalero. 1/2 ng adult na, population, kasi ang adult is 60 million, sugalero. Nung nakita ko ito, Mr. Chairman, mahulog ako sa upuan ko eh. May we ask the chairman, may we ask lang where the source was from? Pagcor. Pagcor. This is from Pagcor. Grabe. Kaya yung bansa ho natin, kinakain ho dahan-dahan ng pagsusugal. Kaya tama ho si Senator Zubiri kanina. Dahan-dahan ho tayo, kinakain ho nitong pagsusugal. Kaya dapat... Hindi! Regulation lang yan! Kayo naman regulation yun. Regulation. Nakita nyo na ho, nung 2024, 8 million na last year. Dapat ho, naging mas maingat na ho tayo. Diba? Naging mas maingat lang ho tayo nung maraming mga senador nag-file na ng kanya-kanya ng mga bill to ban, to regulate. Pero to speak today, as we speak, 32 million ang sugalero. Kalahati ng adult population ho natin nagsusugal. Kaya ho talagang makikita ho natin mga vendors, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, nandyan na ho. An increase of almost 200% from last year. Senator Zubiri, yan yung kaninang tinatanong niyo ho. Kaya nakakatakot ho. Kung hindi ho natin to ihinto, tingin ko, by next year, all adult population nagsugalero na ho dito sa atin. Ang nakakatakot pa ho dito, pinakita rin ho natin na nakakalusot pa yung ibang mga games, no? Ibang mga operators. Hindi ho effective yung ginagawa nating regulation. Hindi ho sila natatakot. Kaya dapat pagtapos ho nitong hearing na ito, my advice to Pagcor, isarado na ho lahat ng mga violators kasi nakakatakot na ho yung nangyayari ngayon. Sarado na lahat. Mr. Chairman, I'll show another, ito naman para sa, kasi naguluhan rin po ako, Senator Zubiri, sa sagot ng BSP. Sabi, within 24 hours, yung in-app, mawawala na ho yan. Tama po ba? Yes, Your Honor. So wala na ho kami makikita sa GCash na yung pag pinindot nyo po yung link, papasok ka sa gaming. Actually, meron rin akong screenshot, Mr. Chairman. Wala na po, Your Honor. And sorry, 48 hours. Ito yung GCash. Ito yung sinasabi kanina ni Senator Cayetano at ni Senator Zubiri. Yan ho yung GCash. Yan. Ito, alam ho ng mga may GCash rin ho ako. Kaya, yan, pag pumunta ho tayo dyan sa games, yan. Inside the GCash app, pwede ka nang magsugal. Tama ho? Sa ngayon po, but that's the one we instructed the BSP supervised institutions to take down. Okay. So yan, hindi na ho namin makikita ho yan. Hindi na ho, after 48 hours. After 48 hours. Pero itong papakita ho namin yung isang illegal
illegal online gambling. It's called 1xBet. Yan. Ay, Papakita nako, natin. 1xBet, ano yan? Parang kilala Ito ko yung illegal app na yan, gambling, Chairman Tenko. Parang meron din ng offer sa akin yan, Pero may na-observe kami dito sa illegal gambling site. Can you show that? We'll just show the screen recording. Ito. Dito sa 1xBet, Yan, pwede ring mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. We'll just show that, no? Ay, nako. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede ring i-link yung savings account mo, pwede mo ring gamitin yung GCash, tumaya doon sa mga illegal. Nako po. Kawawa Your Honor, Pilipino dito. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagpo-promote ng sugal. Kasi hindi lahat ng bagay puro pera na lang. Puro pera, puro na lang pera, anak ng tokwa. Diba? Ang dami yung nagpapapromote sa akin. Kung di ako nagkakamali, yung 1xBet na yan, nag-ano rin sa atin yan, nag-email din yan Diba? Nagpapapromote sila. Yan naman, ano yan, betting site yan, kunyari, boxing. Kung sinong gusto nyong pustahan, yan, ganon. Hindi yan parang casino yan, betting app yan. Mag-aano ka dyan, kunyari, may naglalaban yung mga NBA team. Yan, may bet ka dyan. Kung sino napupusuhan mo. Ganyan ho dyan sa ano na yan. Pero tayo, hindi ho natin promote yan. Kasi hindi naman lahat ng bagay, puro pera. We instruct the BSB supervised institutions to make sure that they check their merchants before they provide financial services to them, Your Honor. So, bawal po for a mobile payment app. Can you go back yung app Hindi lang? pa, Kahit na 48 hours, hanggang ngayon, nandito pa din, Kita ko, nandito pa lahat, Pinoy Time. Nandito pa lahat, yung kay Vice, nandito ba yung kay Vice? Yung pinopromote ni Vice? Teka, hanapin natin yung pinopromote ni Vice. In play, meron si Vice dito yung game zone, ito. Makakapag-cash in ka na. Go back to GCash. Hindi tayo magka-cash in dyan. Baka maging tayong kabayo, di ba? Carla. Yan. Tingnan ho. Yung taas pa. Yan, Paymaya, GCash, lahat. Pwede mong GoTime, BDO, lahat. Lahat ng bangko na pwedeng sipsipin yung account mo o pera mo, nakalagay ho dyan. So, ang punto ko ho, Mr. Deputy Governor, hinihigpitan ho natin sa sa legal online gambling. Pero yung mga illegal, grabe ho. At ako, sasabihin ko na ho sa inyo, useless lang ho kausapin yung GCash at Paymaya. Dahil kumikita sila legal o illegal Useless ho sila. Pagkakausapin ho natin sila, sasabihin nila, ginagawa nila yung pagre-review, pero lalabas lang ho yan sa kabilang tenga. Kasi kumikita, whether legal, illegal, kumikita ho sila. Alam naman ho natin yan. Kaya total ban talaga, total That's why, ban. for Your Honor, we are putting the regulations in place so that it will not be permissible for them to service to provide links from the mobile apps meaning GCash, Maya, to here. Ang aming gustong mangyari, basta e-wallet ka, bawal na i-link. Whether illegal or legal. Simplehan na lang ho natin. Wag na natin i-mandato itong mga GCash na sila ang mag-screen kung legal o illegal. Hindi nila ho gagawin yan. Yan ho ebidensya. Kahapon lang ho to. Yan po yung ebidensya. Kasi kumikita sila doon. Kaya ho kanina, narinig ko yung inyong sagot kay Senator Zubiri na pinag-aaralan pa. Wala na ho dapat pag-aralan dahil alam ho natin na yung GCash nakalink ho sa illegal. I-verify, we will wala no i-verify, ano yung evidence. What I meant, Your Honor, is we will bring this to them and also inquire what no, what we why want, is ang there. regulation na gusto ho namin, sinabi nyo na ho kanina walang in-app.
And we thank you for that because yan talaga isang source ng online gambling boom in the Philippines. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Yun ang gusto ho namin. Pwede ba ho natin makita ho yun? We'll take note of that, Your Honor. And then, Bakit hindi pwede? Bakit hindi ho pwede? kasi po kung legitimate and licensed po yung merchant, then it may But be ito, construed. XBet is illegal. Ay, Tanong pag ko si illegal Attorney po- Luglug, is this legal si XBet? It's illegal, Mr. Chair. Correct. Pag may illegal, we can directly Buti na lang, di tayo nagpo-promote ng betting app. Tapos illegal pa pala. Po-promote mo na illegal pa, anak ng tokwa. Kaya yung mga nag-promote niya, dapat... Ngayon marami kasi. this to the Yeah, but di nga nila ginagawa kasi kumikita nga ho sila doon. That's the point. Kagaya ho ngayon, anong penalty ho ng GCash na konektado sila sa illegal? Anong penalty na i-impose nyo? we can impose po administrative sanctions. What is it? on What's them. the administrative sanction? It could be from non-monetary, like warning, reprimand, suspension, or even monetary. Yeah, well, how much is the monetary for this? Yes, we have to determine the Just give me a falls range. under. Give me a range. How much the monetary? If it's a continuing violation, Your Honor, we penalize with 100,000 for every pesos for every day of violation. Walang kwenta ho yan sa GCash. Walang kwenta ho yan sa GCash. GCash is the biggest unicorn of our country. Tama ho? It's the only and the biggest unicorn company of our country. Yung 100,000 ho, walang kwenta ho yan sa kanila. Habang pinapenalize ho nila natin sila ng 100,000, kumukuha naman sila ng sugal sa mga kabataan ho natin. Yun po yung aking punto. Kaya ang aming gusto, narinig ko si Senator Zubiri, kaya ang pinakamadali at simple, wag na natin ipalink itong mga bangko at e-payments, e-wallet payments sa lahat ng mga online gambling, whether illegal or legal, kasi hindi ho effective. Yun ang gusto ho namin makita. So, Your Honor, we can immediately take action on the illegal, and of course we can apply the sanctions. Yun pong 100,000, that's a continuing violation. 100,000 a day po yun hanggat hindi nila tinitake down yung what is Wala kang kwenta. against the policy, Your Honor. But who reviews all of this illegal Feeling ko, gambling? Feeling ko hindi matatanggal yung online gambling. Hindi matatanggal yan. Imagine BSP, ang dating para silang pagkor, sila dumidepensa. Yun ang dating sa akin, ha? At yun ang dating sa mga ibang manonood. Yung BSP, yung Bangko Sentral, wala sila doon sa prangkisa. Doon lang sila sa side na nagre-regulate dito sa mga online wallet na to, di ba? Online app na to na hindi mag-link. Pero sa pagdadahilan nila, yung tipong yung mga illegal po, kami na bahala. Sige, ganito gawin namin. O paano yung illegal? Strict sanction. Sites Visit na yan. and investigates the link to e-wallet. Sinong agency? Is it PAGCOR or is it BSP? Itong 1xBet, sino ho ang dapat ho kasi kami nakita ho namin yan. So kayo ho, BSP ba ho ang titingin sa lahat ng illegal websites na nakadikit ho, na nakalink ho sila? Your Honor, before the banks and the e-wallets register these as merchants, they're required to present their licenses, SEC registration, BIR, and business permits in order for the service to be provided to them, Your Honor. So if they're able to present valid requirements like that, then we will still look into how what handle can be used in order. But to if 60%, sabi ko kanina narinig ko si Chairman, if 60% of online gambling comes from illegal, then meaning you have to check that 60% one by one whether they're connected or not connected. And then I'm telling you now, I don't think BSP can do that.
No? But Your Honor, yeah. So our prayer and our request is to completely delink it. No? Wag na natin antayin pa na umabot ng 60 million yung sugalero sa atin tsaka tayo aakto. Kasi aakyat, pag wala tayong gagawin, aakyat yan ng 60 million. I'm telling you. Correct. So Mr. Chairman, that's it for now. I'll continue during the next round. Thank you, Senator Gatchalian. Before we proceed, pro pa rin yung Dito may panalo. bakbakan dito sa Tama part na po to ba? eh. Tama po yun. Meron po naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun. Kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalaro na naman sa ibang araw yun. Mr. Chairman, siguro para we can end the questions sa atong mga biktima, Bisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon. Yo, tungkol dito sa at to the point Kaalam ko po sa kanya, Ito. ah, Ito yung mga biktima. narinig ko na naglalaro siya kasama yung, kasi may mga pamangkin rin ako na naglalaro ng ganon online gaming. Pero hindi ko po alam na sir, sandali lang. Linawin po natin kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga kono, walang pustahan. Online gambling, yun po Oo. yung may pustahan. Go ahead po. online gambling. Kasi nag-uusap-usap sila nung mga pamangkin ko. Naglalaro raw siya pero hindi ko alam na malalaki na pala yung sugal niya. Kung sa'yo malalaki ang sugal, magkano daw ang talo niya kada araw o pustahan? Hindi ko po rin alam kung paano magkano yung sinusugal niya. Basta't nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang casual lang yung pag-uusap. Hindi naman sinasabi niya na natalo siya ng ganun kalaking halaga. So parang ginawa lang nila ng libangan. So hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, kayo yung mayor, ano? Magkano sa pagkakaalam niyo ho yung kwenta po ng may-ari ng gasolinahan po na yun ang nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Mayong hapon sa tanan. Sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari at first, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala nang problema. Patuloy pa din, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, may nagamit siya sa gas station na 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ka alam ni nanay na may 42,000 na utang pa din. Diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na naawa siya sa nanay niya. Kasi sino bang, alam nila pamilya mahirap eh. So through him, hindi niya makayanan, nag-commit ng suicide. Siya po ba ang breadwinner or siya po ba yung kumikita doon sa pamilya na yan? Sort of, nagtulong din si Brian, yung anak ni nanay, na magbigay. Kasi may one time na nananalo siya na 2,000. Sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, yun niya na-confirm na yung anak niya talaga naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya. Kung maalala po ni maybe yung pamangkin o yung pinsan ng biktima, anong mga laro po yan? Scatter ba yan? Anong klaseng laro? Scatter po, Senator. Scatter. And Scatter is, may we ask the PAGCOR, Scatter is which platform? Who operator does Scatter? Scatter is a game that
is being used by all operators. All operators? Yes. There are game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not So you all. cannot, we cannot pinpoint the scatter particular because all the platforms use Yeah, scatter. the scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, It's like a slot machine game okay. wherein you win. Anak ng tokwa, itong si Altenco, sanay na sanay magsugal ha. Hayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.